Magandang araw, future leaders. Ako po si Juan Paulo Pelaez, isang mag-aaral mula sa Golden Faith Academy. Nandito po ang aking interviewin na si Renato Prudenciado at magtatanong ako sa kanya ng mga ilang katanungan tungkol sa martial law. Salamat po sa inyong oras at sa pagkakataong marinig ang aming podcast. Kami po ay nagsasagawa ng isang proyekto na layunin at maunawaan ang karanasan ng mga tao noong panahon ng martial law at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang buhay. Para po sa unting konteksto, ang martial law ay idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos noong Setyembre 21, 1972. At tumagal ng halos isang dekada, marami po ang nagsasabing ito ang isa sa pinakamakabuluhang at kontrobersyal na bahagi ng ating kasaysayan. Dahil sa mahigpit na pamamahala, curfew at iba pang patakaran ay pinatupad noong panahong iyon. Kaya naman po, napakahalaga na marinig namin ang iyong kwento at karanasan dahil kayo po ang naging saksi sa panahong iyon. Naniniwala po kami na ang inyong salaysay ay mahalaga para sa aming mga tagapakinig upang mas unawaan ang kasaysayan at matutong mapahalagaan ang kalayaan at demokrasya. Bago po tayo magsimula, nais ko pong itanong kung maayos po bang isulat o i-record ang inyong mga sagot. Siguraduhin po namin na ito ay gagamitin ng may paggalang at para lamang sa edukasyon. Narito po ang ilan sa mga tanong na nais naming itanong. Ano po ang edad ninyo noong panahon ng martial law? 15 to 16 years old, high school. Nasa high school pa lang ako. Pangalawang tanong po, ano po naaalala ninyo nung idideklara ang martial law? Nagkaroon ng takot dahil sa mga military ay nakikita namin na marami sa lansangan. Paano po nakakaapekto ang martial law sa inyong pang-araw-araw na buhay? Siguro dahil bata pa ako, hindi ko pa wala pang epekto sa akin sa pang-araw-araw na buhay. Ano naman po mga naging epekto ng martial law sa mga negosyo ng mga Pilipino? Ganun din. Parang dahil sa bata pa nga ako, hindi ko masyado mapapansin sa negosyo. Ano naman po ang nararamdaman nyo kapag naririnig mo ang salitang martial law? Yun nga, takot ang nararamdaman ko pag martial law. Dahil nga, unang-una, marami kang makikita na mga sundalo sa lansangan. Pero, nung sa salitang martial law ay takot at parang hindi ka na makapagsalita against sa gobyerno kasi puhulihin ka. Parang gano'n. Wala kang karapatan magsalita against the government. Yan na rin. Yan na yung limang tanong.